Malaking pangarap. Nung mga bata pa tayo, meron tayong pangarap maging paglaki natin. Marahil, pangarap mong maging isang guro, maging pulis, maging abogado, maging piloto, o maging artista, or maging somebody in the future. At ang pangarap na iyan ay maaaring dahil sa impluwensya ng iyong mga magulang, kapatid, kamag-anak, kaklase, kapitbahay, o dahil sa kakapanood mo ng TV nung bata ka pa. Sa tuwing may magtatanong sa iyo kung ano ang gusto mong maging pagtanda mo, ay yun agad ang unang pumapasok sa isip mo. Desidido ka na talaga sa plano mong yon at wala nang makakapagpabago pa ng isip mo. Hanggang sa dumating ang araw na makapagtapos ka ng high school at ma-realize mo na suntok sa buwan pala ang pag-abot sa pinapangarap mo. Isang dahilan ay dahil hindi ka na kayang pag-aralin pa sa kolehiyo ng mga magulang mo o dahil hindi nila kayang tustusan ang kurso na gusto mong kunin. Katulad ko, nung bata pa ako, nangarap din ako maging isang doktor balang araw. Pero dahil may kamahalan ang pag-aaral ng medisina, ay kailangan kong i-give up ang pangarap na iyon. Dahil puro lang tayo aral at laro noon, hindi natin iniisip kung saan ba kukunin ang panggastos sa araw-araw. Akala natin, lahat ng gusto natin sa buhay ay kayang ibigay sa atin ng ating mga magulang. Kaya naman, yung bagay na kay tagal-tagal mong pinangarap ay unti-unting maglalaho na parang bula. Wala kang choice kundi tanggapin ang katotohanan at magpatuloy sa buhay kahit hindi ito ang buhay na pinangarap mo para sa sarili mo. Maaaring pagkatapos mo ng high school ay kailangan mo nang magtrabaho para makatulong sa mga gastusin sa bahay o para makatulong din sa pag-aaral ng iyong mga kapatid dahil ikaw ang panganay na anak. Sa hirap ng buhay sa Pilipinas, mapalad ka kung nakapagtapos ka pa ng high school. Dahil may mga taong hindi na nakapagtapos ng elementarya at maagang nagkaroon ng responsibilidad sa buhay na tumulong sa kanilang mga magulang. Dahil hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo, nahihirapan kang makahanap ng trabaho na pwede mong pasukan na kung saan mas malaki ang pwede mong sahurin. At kung ikaw naman ay fresh graduate sa kolehiyo, hahanapan ka muna ng working experience bago ka makapasok sa kumpanya na iyong ina-applyan. Ito ang malungkot na katotohanan na patuloy na nararanasan ng ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Lumipas ang ilang taon ng pagtatrabaho mo at ang tanging inaatupag mo na lang ay kumayod para sa iyong pamilya. Sa pagdaan ng panahon, na-realize mo na bakit kahit anong sipag mo ay parang hindi umaasenso o gumiginhawa ang buhay mo. Napapansin mo na bakit parang paulit-ulit na lang ang nangyayari sa buhay mo sa bawat taon na lumilipas. Na kahit anong pagsusumikap ang gawin mo ay tila hindi pa rin nagbabago ang estado mo sa buhay. Lagi ka pa rin kinakapos kahit may natatanggap ka naman tuwing kinsenas at katapusan. Lalo na ngayon na sobrang mahal na ng mga bilihin, ngunit ang sahod mo ay ganoon pa rin. Kaya naman, hindi mo na alam kung paano mo pa pagkakasyahin ang budget mo sa araw-araw. Hindi mo pa man natatanggap ang sahod mo, ay naipangutang mo na ito para lamang matugunan ang pangangailangan ng mga anak mo. Dahil sa kakulangan ng oportunidad ng mga manggagawa sa ating bansa, papasok ngayon sa isip mo na bakit hindi ko kaya subukang mangibang bansa. Kaya naman, muling isisilang ang panibagong pangarap sa iyong puso na matagal mo nang kinalimutan. Pero, ang pangarap na ito ay hindi na katulad nung una na pangarap mo lamang para sa iyong sarili, kundi para na sa mas malalim na dahilan. Ang pangarap na ito ay para sa ikabubuti ng iyong pamilya, lalo na ng iyong mga anak, na sila'y makapagtapos ng pag-aaral, mabigyan sila ng mas maayos na buhay, tirahan, at maibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan sa buhay. Dahil sa naranasan mong hirap mula pa sa iyong kabataan, lahat ay handa mong gawin upang hindi na ito maranasan din ng iyong mga anak sa kanilang paglaki. Kung kaya't patuloy kang nagtatrabaho upang makamit nila kung anuman ang gusto nilang maging balang araw, na hindi mo nagawa para sa sarili mo. Marahil ay sinisisi natin ang ating mga magulang sa ating sitwasyon ngayon kung bakit hindi tayo matagumpay sa buhay. Ngunit hindi na nito mababago pa ang ating kasalukuyang sitwasyon. Sa halip ay bakit hindi natin baguhin ang ating pag-iisip at tularan ang ibang tao na nagtagumpay sa kabila ng kanilang pinagdaanang hirap sa buhay. Hindi man natin nakamit ang ating pangarap para sa ating sarili, ay pwede naman tayong maging instrumento para sa ating mga anak upang makamit
makamit nila ang kanilang pangarap sa buhay. At kung ikaw ay katulad ko rin, higit pa sa pagtulong sa mga anak ang misyon sa buhay, ay naniniwala ako na hindi ka pababayaan ng Diyos dahil meron kang mabuting hangarin sa buhay. Yun ay ang makatulong sa mga nangangailangan at maging daluyan ng pagpapala ng Diyos sa iba. Nais nating makapagbigay ng opportunity sa iba dahil alam natin na kung mabibigyan lamang ng oportunidad ang isang tao, ay maaari itong makatulong sa kanilang pangangailangan at hindi na kailangan pang mawalay sa kanilang pamilya. Sabi nga sa Biblia, walang sino man ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Malaking pangarap para sa ibang tao na mabago ang kanilang buhay. Ang pangarap na ito ay kailangang magsimula sa ating mga sarili na patuloy na magsumikap sa buhay, tiwala sa Diyos na balang araw ay makakamit din natin ang tagumpay. Na ang lahat ng pinagdaanan nating hirap ay magiging patotoo sa iba na walang imposible sa Diyos sa pagkamit sa ating malaking pangarap. Basta tayo ay nagtitiwala sa Kanya at ito ay sinasamahan natin ng sipag at tiyaga. Naway bigyan ka ng Diyos ng lakas sa araw-araw upang patuloy mong harapin ang anumang pagsubok sa buhay. At balang araw ay mamunga ng kasaganahan ang lahat ng iyong mga pinagpaguran. Kung nakarelate ka sa topic na ito, comment mo naman sa baba kung anong na-experience mo bilang isang breadwinner na OFW o nagbabalak pa lang magtrabaho sa ibang bansa. Sa susunod na video, pag-usapan naman natin kung paano magsimula sa kung anong meron ka. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna ang ating usapang reality. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!